Ayan, perfect, no? So before we start, I just like to maybe, sabi naman ni Glory, no, investing wisely. Paano daw? Yun yung gusto niya matutunan for today. So quick lang, pakilala lang ako. My name is Elmer Sabala. By profession, CPA ako, affiliate financial planner din, investment consultant, retirement specialist, estate planner, tax consultant. No? Meron din ako 15 years experience sa corporate, no? Finance, accounting sa mga top BPO companies dito sa ating sa Pilipinas, no? Pero at the end of the day, I always consider myself as a loving, trusting, and rockstar father, no? I have three kids. Panganay ko nasa band yan, no? Pangalawa ko nasa art din. Siya ang official photographer, videographer namin sa family. And also my daughter na mahilig kami manood ng mga sold out concert kaya minsan hindi kami nakapasok sa labas lang. Siyempre pinaka-rockstar sa amin yung wife ko. For today, pag-aaralan natin ang paano pumili ng stocks. Pero bago yan, do you have any other question, maybe personal question sa akin before we proceed? Meron ba kayong mga tanong about me para masagot natin yan ngayon? Kung wala naman, ang, ang ano natin ngayon, ang aking agenda for today is to share with you paano pumili ng stocks, no? At yung framework na gagamitin natin will be the 5 M's of investing, no? Natutunan ko to sa book ni Daniel Town. Co-author niya doon yung kanyang tatay na si Phil Town. Invested yung title. So, if you can get hold of that book, napakaganda ng book na yun. Si Phil Town, yung ginagamit niya in terms of pagpili ng stocks na pag-iinvestan niya is galing kay Warren Buffett, no? Yung rule number one. So ngayon, sa 5 M's of investing nila, no, their meaning, moat, management, moat financial, saka margin of safety. For now, pag-uusapan natin yung meaning at saka yung moat. Papunta yan sa moat ng financial. Yung moat ng financial, this is already, I can consider as a fundamental analysis, no? Ngayon kung bago ka pa lang sa stock market, no, last week, no, last week not kahapon, no, last week pinag-usapan namin paano mo ba uumpisahan yung stock market. I was able to record that session natin last Friday. Tapos I was able to tawag doon chop the ano or hati-hatiin yung video. So pinost ko yan and dyan yung link if you can, I created a playlist. So pwede mong scan yan para mapanood mo yung paano mo umpisahan yung stock market. Isisend ko rin dito sa group chat yung link. Yan. Para yan sa YouTube yan eh. So para mapanood mo rin yan. Yung step by step na session namin last week, no? So para alam mo rin kung paano mo to uumpisahan. Cool. Simulan natin sa 5 M's of investing yung number one which is meaning, no? So this I called ang tawag din nila dito is circle of competence, no? Para sa akin, it really makes sense, no, na before you go pumili ng mga stocks, no, na bibilin mo, it's actually best, no, na mas maintindihan mo yung iyong sarili, no? Parang maintindihan mo ano ba yung strength mo by doing this circle of competence. And by doing this, no, you get to know yourself and at the same time yung pag-iinvestan mong stocks, kilala mo rin, alam mo rin kasi yan yung circle of competence. So papaano ba yung circle of competence na yan? So meron tayong tatlong bagay, no? This is about ourselves. I mean, this is not about the stocks muna. This is about ourselves. Una will be what's your passion, 'di ba? What do you like to do professionally and recreationally? Ano ba yung passion mo na yan? Pangalawa will be yung pera mo, no? Where do you spend your money? Saan mo ginagastos yung pera mo?
So most of the time, nung ginawa ko ito, ang tinignan ko yung aking credit card statement, no? So makikita mo doon saan ba napupunta yung pera mo or maybe yung bank account statement mo kung makikita mo rin doon kung saan mo ginagamit yung pera. And then last, what are the things that you are good at, no? Saan ka magaling? So ayun yung tatlong bagay na yan, no? Kung familiar kayo sa Ikigai, it's something like that, no? So tatlong circle yan, no? Talent, what are the things that you're really good at? Next will be passion. What do you like to do professionally, recreationally? And then last, where do you spend your money? So, gumawa ka ng ganyang listahan, no? Para sa iyong um, circle of competence. Will actually help you in terms of identifying anong stocks ang bibilin mo, no? Parang medyo kakaiba yung approach nito, pero I love this, no? First, understanding yourself, and then um, understanding anong stocks yung gagawin mo. Ayan, maraming salamat sa mga bagong join. Elmer, Angela, thank you for joining. So, papaano ba yan, no? Ito, personally kasi ginawa ko ito during the pandemic times pa, no? And I do this on a regular basis. So, nung ginawa ko ito, handwritten, no? Para maipakita ko sa inyo. Pero pwede mo rin itong gawin sa iyong laptop, create an Excel or something, no? Pwede rin naman. So, let me share with you how I did mine, no? So, simula, saan ba napupunta yung pera ko, no? So sinulat ko yan diyan, no? Siyempre sa pagkain, internet, yan yung mga binabayaran, di ba? Mahilig ako mag-collect ng board games, so sinulat ko na rin yan. Books, from time to time lumalabas for movies, di ba? I'm also paying my insurance. I'm also paying for maybe mga gadgets, no? Clothes, di ba? Mahilig din kami magbiyahe. Nung time na yun, meron pa akong membership sa ano pangalan nun? Sa isang gym, no? Fitness First, no? Yan, meron akong membership to. So, ito yung mga pinagkagagastusan ko. So, ikaw din, no? Isulat mo din, not necessarily yung not necessarily yung um, um, kung saan mo ginagastos, but maybe general, no? Yan, makikita mo, very general yan. Food, internet, di ba? Very general muna. Doon ka muna sa general bago tayo mag-deep doon sa mas specific. So, sunod, no? Saan naman ako kumikita? Saan naman nanggagaling yung pera ko? Saan nanggagaling yan in terms of my earning, no? So, sa earning, this can also be your talent, no? Where are you getting paid in terms of what you do? So, sa akin, I'm getting paid from my insurance business. CPA din ako by profession. So, my CPA services, I'm also getting paid for that. Ano-ano yung nilagay ko dyan ng mga kumpanyang sinusupport ko, no? Meron akong nasa F&B, mga food restaurant companies. Meron din ako mga nasa entertainment industry. Meron din ako nasa health and fitness, no? Meron din ako sinusupport na startup na construction company at saka yung nasa arts, no? So yan yung mga kung saan ako kumikita. Kumikita rin ako sa online lead generation, no? Part yan ng aking pinagkakakitaan. At syempre, buy and sell ng board game. Kasi nakita ko may value yung mga board games na na-enjoy mo na laruin, pero some people are willing to buy it for you. So ito yung mga pinagkakakitaan ko. So sa iyo rin, no? Ano naman yung iyong pinagkakakitaan? Kung ikaw ay may work, no? May trabaho ka, anong industry yung trabaho mo? So maybe that's the thing that you have to put in here. Ngayon, kung wala ka namang ibang pinagkakakitaan, yung work lang. Sa tingin mo, ano yung mga talent mo na maybe people will pay for that talent of yours? So, ano ba, nagwo-work ka lang, wala ka namang ibang pinagkakitaan. So, pwede mong silipin din, ano ba yung mga talent mo na sa tingin mo, people are also willing to pay for that. So far, you have any question regarding that too? Saan napupunta pera mo? Ano yung mga pinagkakagastusan mo? Saan ang gagaling yung pera mo? Yan. Next will be passion, no? So ano ba yung passion mo? So para sa akin in terms of passion,
Pasok dyan, syempre, travel, di ba? Mahilig kami dyan. Food din, it's also one way of us bonding, no? Mahilig din ako sa mga um, um, seminar, no, or maybe courses, no. So all about education, no, nilagay ko diyan growth, no. Meron mga offline like books, 'di ba? Meron ding mga online like online courses naman. Siyempre passion ko rin yung board game. Passion ko rin siyempre in terms of my mission insurance din. Health and fitness, 'di ba? Tapos technology for the gadgets and things. So isulat mo lahat 'yan, no, yung para sa iyo. Saan napupunta pera mo? Saan galing yung pera mo, or maybe ano yung mga talent mo na sa tingin mo people are willing to pay you for that talent. And then yung huli will be ano yung passion mo. So isulat mo yung tatlong yan. That will be your circle of competence. Yan. So before we proceed, no? Elmer, nasulat ko na yan. Ano mangyayari, di ba? Before we proceed, kung ano gagawin mo dyan, do you have any question regarding the circle of competence? Meron ba? Wala naman, no? Okay, so diretso tayo. Again, if it will be okay if you can open your camera para I can also see you, no? I will really appreciate kung open yung camera. So pag ganyan na, you have to find nasaan yung mga overlap, no? Or saan meron same, no? Nasa pinagkakagastusan mo siya, nandun din siya sa pinagkakakitaan mo, at the same time nandun din siya sa passion mo. So kailangan ma-identify mo 'yon kung ano-ano yung mga 'yon. Pag na-identify mo 'yon, puntahan natin yung ginawa ko, ha. So sa akin na-identify ko 'yon, no? Ito 'yon. Food, pinagkakagastusan ko 'yan. Nasa pinagkakakitaan ko rin 'yan. At the same time, may passion din ako diyan, no? Doon din nakita ko will be yung communication, no? Internet, no? Nandun yan sa pinagkakagastusan ko, sa passion ko, nandun din yan. At sa aking pinagkakakitaan, sa talent, no? In terms of lead generation, ginagamit ko rin yan. Board games, nandun din. Insurance, nandun siya sa lahat. Health and fitness, books and seminar, travel and leisure, nandun yan lahat, no? Nandun yan, pare-pareho yung mga sinulat ko dyan. That will be my circle of competence. Galing yan dito, no? That will be my circle of competence. Itong mga ito. So sa iyo rin, isulat mo rin kung ano yung naging circle of competence mo. So pag naisulat mo na kung ano yung circle of competence mo, that's the time you go one step deeper, no? So when I say one step deeper, ano-ano yung mga produkto na kinokonsume mo para doon, no? Ano-ano yung mga produkto na kinokonsume mo para doon? For example, when I put here food, no? Ang ginawa ko, pumunta ako sa pantry namin, tinignan ko ano-ano ba yung mga food na nandoon. So katulad na sabi ko sa inyo, pandemic days to, no? So tinignan ko, meron kaming century tuna, meron kaming star corned beef, di ba? Meron kaming magnolia chicken, Monterey yung meat, di ba? Sardinas, mega sardines, Lucky may pansit canton. So sinulat ko lahat ng mga produkto na nandoon, no, ginagamit ko. So pag nailista mo na yung mga produkto, this is your opportunity na mas maintindihan pa yung produkto na yun, no? So tignan mo sa likod. Wala lang akong hawak ngayon. Pero tignan mo sa likod, makikita mo kung sino ang may gawa nun. Kung sino ang may gawa nun. So maintindihan mo kung sino ang gumawa nung, for example, ito, Century Tuna. Sino ba ang may gawa niyan? Para mas maintindihan mo, di ba? So ganun din, no? Sa health and fitness, fitness first naman ang nilagay ko dyan, di ba? Sa mga offline na education, so libro, nanggaling yan sa Fully Book, sa National Bookstore. Part din ng food, no? Part din ng food or maybe travel, leisure is eating out, no? So ano ba ang kadalasan kinakainan namin? So sinulat ko rin Jollibee, Yellow Cab, Shakey's, McDo, KFC. So sinulat ko rin yan, ha? When I say internet, 'di ba? Ano ba yung internet namin? Converge, no? Globe yung sa aming mobile. Board games, sinulat ko rin. Gaming library, saan ko binibili? Diba? Saan ko binibili yung ano. Insurance, ano ba yung mga insurance ko? Meron akong FWD, meron akong Phelan Life na insurance. When we say travel, ano madalas gamit namin pag nag-travel? So, Philippine Airlines, Cebu Pacific.
Pag nag-book ng hotel, saan kadalasan, no? Sofitel, Soler, 'di ba? Pag naggala, SM Malls, Ayala Malls. So sinulat ko lahat yung mga produkto or kumpanya kung alam mo na pinagkakagastusan mo or na part ng iyong circle of competence. So kailangan mo yun malaman. Clear ba yung ating instruction in terms of understanding yung circle of competence mo going to the product itself? So pwede ka ba mag-thumbs up kung okay naman yan? Clear ba? Clear? Any question that you have? All right. So kung clear naman yan, no? Ang susunod is alamin natin kung yung mga kumpanya na yan ay listed sa stock market. Listed ba yung mga kumpanya na yan sa stock market? So, for example, Century Tuna, listed yan, no? Itong Star Corned Beef, Magnolia Chicken, listed din yan, no? Pero hindi listed yung Mega Sardines. Nung time na yon, no, nung time na ginawa ko to, yung Lucky Me Pancit Canton, hindi pa listed. So, naka-X pa yan. Fitness First, hindi listed. Fully Book, National Bookstore, isa lang may-ari yan, hindi rin yan listed. Jollibee listed, di ba? Ang Yellow Cab listed yan. Shakey's listed din. McDo listed din, no? Nung time na yon yung Converge hindi pa rin listed, no? So hindi pa listed. Globe listed, 'di ba? Yung sa board game hindi pa sila listed. Sa insurance ang hindi pa listed pero nakita ko listed ang Manulife, Sun Life, 'di ba? Meron pang NRC listed din 'yan. Philippine Airline listed, Cebu Pacific listed. Sa mga hotel actually sarado na nga itong Sofitel pero yung Soler listed yan. Siyempre, SM Malls, listed yan. Ayala Malls, listed yan. So, pag nakuha mo ng yung mga listed companies, no, pumunta ka ngayon sa stock market, no? Tignan mo kung ano yung kanilang symbol o anong kumpanya sila doon. For example, yung tuna, Century Pacific Food Inc. sila. So pag tinignan mo kung ano yung symbol nila sa Philippine Stock Market, ayan, makikita mo CNPF. Sila yon, no? Sila yon, yung CNPF. So pag pumunta ka sa pse.com.ph, i-type mo yung pangalan ng kumpanya nila, makikita mo na listed pala ang Century Tuna through Century Pacific Food Inc., CNPF. Yung San Miguel Food and Beverage listed din, no? FB naman yung kanilang pangalan sa Philippine Stock Market. So para alam natin kung paano gagawin yan, let me share with you paano mo yan i-search, no? So pupunta ka sa pse.com.ph. Yan. So pupunta ka dyan, tapos itatype mo lang yung pangalan ng kumpanya. Like for example, Century Pacific, di ba? Century. Ayan. Century Pacific. Century Pacific. Teka lang. So, ayan. Century Pacific Food Inc. No? CNPF. So, i-click mo lang yan. Yan. Lalabas na yung details ng kumpanya na yan. So, listed na yan. Nasa food beverage sila. No? So, sila yung gumagawa ng Century tuna. So, pag bumalik tayo sa ating slides, no? Ayan. CNPF. So, yung San Miguel naman, no? Tingnan natin yung San Miguel. San Miguel. Yan. So makikita mo yung San Miguel, may dalawang kumpanya na listed yan. No? San Miguel Corporation saka San Miguel Food and Beverage. Pero dahil nasa food yung tinignan natin, San Miguel Food and Beverage yun. So ang symbol niya, FB, no? Hindi siya Facebook, pero FB yung kanyang symbol sa stock market. Ang nagre-represent sa kanya, San Miguel Food and Beverage. Kasi pag bumalik ulit tayo sa presentation ko, diyan nagpo-fall yung Star Corned Beef, Magnolia Chicken. Diyan nagpo-fall, no? Sa San Miguel Food and Beverage. So ganun din, nandun din ng Globe, listed din yan, di ba? Yung PAL for the Philippine Airlines, Cebu Pacific. Nung time na yan, wala pa yung Converge saka yung Monde na may gawa ng Lucky Me Pancit Canton. So makikita mo. So makikita mo na lahat ng mga kumpanya na listed sa stock market. And from there, no, dahil naiintindihan mo kasi binibili mo yung produkto nila, 'di ba? Somehow yung pinagkakakitaan mo may connection
sa kanilang negosyo. And then last, passion mo rin yung industry nila. So, yung circle of competence mo, pasok sa pag-iinvest sa kumpanya na ito. Pero enough na ba yon? Ibig sabihin, nakita mo Century Tuna, bibili ka na ba agad ng stocks ng Century Tuna? So, hindi muna, no? Hindi muna. Kailangan mo pa mas maintindihan further kung ano itong mga kumpanya na ito. So, sa ating 5Ms, pupunta ka na sa susunod na ating 5Ms.